Sa Barangay San Agustin, isang lugar na natatabingan ng makakapal na ulap at napapaligiran ng matataas na punong kahoy, dumating ang isang bagong kumadrona. Ang pangalan niya ay Aling Luisa. Tila mahinhin, may kaunting edad, at laging nakasuot ng puting duster at may dalang itim na bag na parang luma pang panahon ni Marcos. Walang nagtatanong kung saan siya galing, basta may marinig na mga anak, siya'y agad na naroroon. Mabilis, maingat, at bihasang-bihasa. Ilang buwan pa lang siya sa barangay, pero napansin na ng ilan ang kakaiba sa kanya. Lahat ng sanggol na kanyang pinanganak ay biglang namamatay makalipas ang 3 araw. Hindi sabay-sabay, kundi isa-isa. At laging may parehong palatandaan, butas sa leeg ng bata, tuyong balat, at isang amoy ng bulok na karne sa paligid ng duyan. Ngunit dahil sa kawalan ng midwife at doktor sa bundok, wala silang ibang maasahan kundi si Aling Luisa. Pumasok sa eksena si Mika, isang 25 anyos na nurse na galing sa Maynila. Inassign siya bilang bahagi ng programang Doctors to the Barrio. Matapang, moderno ang pag-iisip, at naniniwala sa siyensya. Agad siyang nagtaka sa pattern ng pagkamatay ng mga sanggol. Coincidence? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa dami ng kaso, hindi na ito may kakaila. May kinukuha, bulong ng matandang hilot na si Lola Tinay, at hindi yan simpleng sakit. Hindi mo yan makikita sa microscope, hiha. Pinagtawanan siya ni Mika, pero nagdesisyon siyang maglagay ng CCTV camera sa health center nang hindi alam ni Aling Luisa. Sa unang pagkakataon, naganap ang milagro, nabuhay ang sanggol 3 araw matapos ipanganak. Ngunit nang silipin nila ang footage kinabukasan, namutla si Mika. Sa footage ng CCTV, madaling araw, biglang bumukas ang bintana kahit sarado ito ng mahigpit. Isang aninong mabilis na pumasok. Paglapit sa duyan, bumuka ang bibig nito, mahaba ang dila, matalas ang mga ngipin, at mula sa kanyang likod ay may malalaking pakpak na parang paniki. Ang mukha nito ay si Aling Luisa. Nilapitan nito ang sanggol. Dahan-daang sinundot ng dila ang leeg ng bata, at dito'y lumabas ang pulang usok na hinihigop niya na tila kaluluwa ng sanggol. Ngunit bigla itong napaurong, nakita nito ang pulang ilaw ng CCTV. Umatras ito, dumaan sa bintana, at lumipad palayo. Hindi nag-aksaya ng oras si Mika. Lumapit siya kay Kapitan Ruben, ang dating sundalo. Kap, hindi to gawa ng hayop. Hindi to sakit. Tao siya, o dating tao. Dito lumitaw ang lihim ng barangay. Ayon sa alamat, may sumpang kumakapit sa bawat 3 henerasyon ng kumadrona sa San Agustin. At ang sumpay kay Aling Luisa, ang dating kasambahay ng isang albularyong sinunog noong panahon ng Hapon, na nagbalik upang maghiganti. Nagtipon ang ilan sa mga residente. Armado ng bawang, asin, buntot pagi, at mga baril, pinuntahan nila ang kubo ni Aling Luisa sa gitna ng gubat. Ngunit hindi nila inasahan ang kanilang madadatnan, isang itim na altar, mga palangga ng puno ng dugo, at mga sanggol na pinatuyo ang balat, nakasabit sa kisame. Habang sinusunog nila ang bahay, isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw, mula sa itaas. Si Aling Luisa, lumilipad, buong katawan ay nagbago na. Puti ang mata, durog-durog ang balat, at ang taway parang paniki sa kuweba. Huli na kayo, sabi niya. Sa bawat sanggol na isinilang, ako'y nabubuhay. Ako ang ina ng dilim. Ako ang kumadro ng itim. Dito nagsimula ang labanan. Isa-isang tinamaan ng mga kuko si Cap Ruben at ang kanyang mga kasamahan. Si Mika, gamit ang isang basyong bote ng holy water na iniwan ni Lola Tinay, sinugod si Aling Luisa at ibinuhos ito sa kanyang mukha. Nagsisigaw si Aling Luisa habang tinutusta ng banal na tubig. Sa huling sandali, ibinaon ni Mika ang buntot pagi sa kanyang puso. Isang huling sigaw ang narinig, tulad ng iyak ng sanggol na isinilang sa impyerno, bago bumagsak ang katawan ng halimaw. Simula noon,
Wala nang sanggol ang namatay. Si Mick ay kinilalang bayani, ngunit hindi siya nanatili. Umalis siyang bitbit ang kaalaman at babala, sa bawat barangay, maaaring may isa pang kumadrona ng kadiliman. At hindi lahat ng tumutulong sa panganganak ay para sa buhay. Isinulat niya ang kanyang karanasan sa isang blog. Marami ang hindi naniwala, pero isang gabi, sa isang bayan sa Ilocos, may isang sanggol ulit ang namatay. At may nakita silang babaeng nakaputing duster, may dalang itim na bag.